Nagsimula ang pelikula sa isang bus na tila lasing ang nagmamaneho dito dahil sa sobrang bilis ng takbo nito. Kaya naman di maiwasan ni Alex na mapareklamo sa driver ngunit tinuwanan lang siya ng kanyang kapatid na si Bea na makikita na kinukuhanan ng litrato ang mga tanawin sa bansang Brazil at isa na roon ang nakadrawing at may nakasulat na Welcome to Brazil. Habang ang driver ay nagmamaneho ng mabilis ay may nasundan sila ng isang magsyota na nakasakay sa motor. Kaya naman pinapatabi ito ng driver ngunit tila matigas ang ulo ng magsyota kaya naman tinangka ng driver na mag-overtake ngunit biglang may nakasalubong siyang mga tao kaya naman biglang iniwasan ng driver ang mga ito dahilan upang mapunta sa gilid ng bangin ng bus. Kaya naman ang mga nakasakay ng bus kabilang na ang ibang mga batang sakay ay pilit na makalabas ng bus bago pa tuluyan itong mahulog sa bangin at sa kabutihang palad ay bago pa man mahulog ang bus ay nakalabas na ang lahat ng nakasakay nito. Kaya naman muling pinuntahan nila Alex at Bea ang nahulog na bus upang kuhain ang kanilang mga bagahe at iba pang mahahalagang gamit ng magkapatid. Hanggang sa makilala nila sila Liam at Finn na parehong mga Briton kaya naman agad nagpakilala ang dalawa kina Bea at Amy. At dito rin nakilala ni Alex si Prue na isang namang Australian travelist na magaling rin namang magsalita ng Portuguese. At dahil sa parehas silang naipit sa sakuna ay napagpasyahan na lang nilang magsama-sama upang hindi sila gaano maboard sa biyahe. At dito nakakita si Bea ng isang bata at dito kinausap niya ito at kinuha na ng mga litrato ngunit nang makita ito ng ama ng bata ay sinugod nito si Bea at tila ito ay galit na galit. Kaya naman nagpaliwanag ang grupo na wala silang masamang gagawin sa bata ngunit nabanggit ng ama na nagpapakunwari lang sila na kumuha ng litrato upang ito ay ipagbili at kuhaan ng mga organs upang ibenta dahilan upang ipagtaka ng mga ito. Hanggang sa may dalawang babae na napadaan sa kanila kaya naman nagtanong sila Alex kung saan sila pwedeng makapagpahinga. Kaya naman itinuro ng mga ito ang isang beach na agaran namang pinuntahan nila Alex. At matapos ang ilang minutong paglalakad nila ay laking tuwa ng mga ito nang makarating sila sa isang napakagandang beach kaya naman agarang nagbihis ang grupo at nagtampisaw. At nang matapos na silang magtampisaw sa dagat ay pumunta si Alex at Prue sa isang bar at umorder ng maiinom hanggang sa dumating na din ang kanilang kasamahan na sila Finn at Liam at dito pinupormahan nila ang dalawang naggagandahang barista na sina Camila at Erolea. Kaya naman hindi nag-aksaya ng pagkakataon ng dalawa at ito ay pinaghahalikan nila sa pisngi dahil para sa mga Brazilian ito ay nangangahulugan lamang bilang isang pagbati. Habang nagkakasiyahan ng lima ay biglang may dumating na dalawa pang turista na magnobyo at magnobya na taga Sweden. At dito pinagmalaki ng dalawa ang lugar at pinakita rin nito ang kanilang nirentahan na isang motor. At habang naghihintay sila sa susunod na bus ay napili muna nilang mag-relax at magsaya upang mabawasan ang kanilang problema na nararanasan kung saan nakipaglaro ang mga ito ng football sa mga batang nakatira sa beach. At dahil sa pagod ay napaupo muna si Prue at habang pinagmamasdan niya ang kanyang mga kasamahan ay bigla namang lumapit si Kiko isang Brazilian na bago pa lamang nag-aaral ng English. Kaya naman nang makita ni Alex na nag-uusap ang dalawa ay tila nakaramdam ito ng kunting selos kaya naman pumagitna ito sa dalawa at dahil sa hindi pa gaanong magaling sa English si Kiko ay nahihirapan pa sila na maintindihan ang mga salita nito ngunit tila pinapahiwatig lang ni Kiko na masaya sila na nakarating sila sa kanilang lugar at masugid na tinanggap. Kaya naman pinakilala ni Alex kay Kiko ang kanyang sarili at nakakabatang kapatid nito na babae na si Bea. At habang makikita naman na tinatawagan ni Camila ang isang lokal na doktor na si Zamora upang sabihin na mayroon silang bagong mga turista sa kanilang lugar. Pagtapos banggitin ni Camila sa doktor ay bigla itong pumunta sa kanyang assistant na si Jamoro na animoy isang langgo sa druga at nobya rin ito na tila pera lang ang habol nito sa kanya. Kaya naman sinuhulan ni Dr. Zamora ang dalawa upang bantain ang mga turista na naroon sa beach at sabay na ito umalis. Pagkagabihan ay makikita na lalo pang nagsaya sila Alex at iba pang mga turista sa lugar na nag-iinuman at dito inaya ni Kiko na sumayaw si Bea at si Amy. Habang pinipilit naman ni Camila na sumayaw si Liam ngunit sa una ay nagpapabebe pa ito ngunit kalaunan napapayag niya rin ito. Kaya naman hindi na rin mapigilan nila Alex at Prue na sumayaw dahil sa ganda ng mga musika. Habang makikita na tila inaakit ni Erolea si Finn na lumapit sa kanya.
kaya naman lumapit na nga ito kay Erolea at dito biglang hinalikan ni Erolea si Finn na nakita naman ng isang grupo ng kabataan kaya naman kinantsawan ang mga ito. Habang ang lahat ay nagsasaya ay tila nakita ni Alex ang isang lalaki na nakatingin sa kanila at tila pinagmamasdan sila nito. Hanggang sa makikita na nauna nang makipagbakbakan si Finn kay Erolea at laking gulat nito nang biglang kinuha ang wallet nito at kinuha ang ilan sa kanyang mga pera. Kaya naman dito niya napagtanto na isa palang prostitute si Erolea. At nang nakalabas na si Finn sa kwarto ay nakita niya ang dalawang magkasintahan na animoy patay na dahil sa kalasingan. Hanggang sa makaramdam na rin ng pagkahilo si Prue at naglabasan na rin ang iba pang hindi kilalang mga tao sa kanilang kinaroroonan hanggang sa mawalan na ito ng malay. Pagkaumagan makikita na si Bea ay nagising na lamang sa isang pangpang kaya naman ginising ito ng kanyang kapatid na si Alex, at dito nalaman nila na may mga nagnakaw sa kanilang mga pasaporte at mga pera. At dito naghinala sila na may naglagay ng mga pamputulog o droga sa kanilang mga inumin upang sila ay makatulog ng mahimbing. Sa sumunod na eksena makikita na dinala na ng mga baluga ang dalawang magkasintahan na animoy mistulang lechon na itinali sa kawayan. At upang makahit-hit ang mga baluga ay iniwan na muna nila ang magkasintahan sa isang tabi at dito nagawa ng lalaki na Macaulay ang kanyang sarili at dito kinalagan rin niya ang kanyang nobya at sabay niya itong pinatakbo. Ngunit nakita ito ng isa sa mga baluga kaya naman dali-dali nila itong hinabol habang ang lalaki naman ay inatake ng isa pang baluga dahilan upang maputulan ito ng mga daliri at brutal na pinatay. Habang ang nobya naman nito ay hinahabol ng isa sa baluga ay hindi namalayan ng babae na may isa palang bangin ang kanyang napuntahan dahilan upang ito ay mahulog at agarang namatay. Habang sila Alex ay nanghihingi ng tulong sa mga nakatira sa bayan ay hinanap nila ang police station upang i-report ang kanilang mga nawawalang pasaporte at pera ngunit nang magtanong sila sa mga nakatira roon ay dito nila nalaman na wala palang police station sa kanilang lugar na pinuntahan. Kaya naman unti-unti na silang nawala ng pag-asa at habang sila ay naglalakad ay nakita nila ang motor na nirentahan ng nakilala nilang magkasintahan. Kaya naman tinanong ni Alex kung nasaan ang roommates sa kanyang motor dahil sa nakasama rin nila ang mga ito sa pinangyarihan. Hanggang sa makita nila Bea ang dalawang bata na nandun mismo sa kanilang natulugang beach. Ngunit tumakbo ang mga ito kaya naman nagduda ang mga ito na may kinalaman ang dalawang batang lalaki sa pagkawalan ng kanilang mga pasaporte. Habang hinahabol nila Liam at Finn ang mga bata ay sadyang mabibilis ang mga ito dahil alam nila ang mga pasikot-sikot nitong mga daan. Kaya na makumuha ng isang bato si Liam at pinatamaan nito ang isang bata dahilan upang ito ay matamba at nag-uumiyak. At dahil sa nagawa ni Liam ay tila nagsisi ito sa kanyang nagawa ngunit unti-unti na rin silang nilapitan ng mga nakatira roon at tila galit na galit ang mga ito sa kanila. At dito na nga pinigilan ni Kiko ang kanyang mga kapitbahay na galit sa kanyang mga bagong kaibigan kaya naman ito ay pinatakas na niya at dinala sa kanilang bahay. At nang makarating na sila sa bahay ni Kiko ay tila nagtaka sila Alex dahil may daladala itong mga itak at animoy makikipaglaban. Kaya naman di maiwasang mapatanong ang mga ito kay Kiko kung bakit may daladala siyang itak ngunit sinabi lang niya na hindi ligtas ang kanilang dadaanan kaya naman nagdala siya ng ganung uri ng kagamitan. At sinabihan rin ni Kiko ang mga ito na pupunta sila sa bahay ng kanyang uncle dahil kailangan nila ng matutuluyan dahil 2 araw pa darating ang bus na kanilang masasakyan. At dahil sa wala na silang mapagpipilian ay sumunod na lang ang mga ito kay Kiko. Sa sumunod na eksena makikita ang mga larawan nila Alex at Bea sa isang cellphone na hawak ng isang lalaki at dito malalaman na nakikipag-deal ito kay Zamora upang ipagbili ang mga nakuha nilang mga organs ngunit mistulang hindi nagkasundo ang mga ito kaya naman tinusok ni Zamora sa mata ang lalaki dahilan upang ito ay mamatay. At dito dinala ni Kiko sila Alex sa isang magandang ilog at dito muli silang nag-relax at naligo. Hanggang sa niyaya ni Kiko ang mga ito sa isang kuweba upang ipagyabang ang kanilang magandang tanawin. Habang nag-uusap sila Bea at Kiko ay bigla na lang napatingin sa malayo si Kiko at tila may iniisip itong problema sa kanyang sarili hanggang sa sinabi nito na kailangan na nilang bumalik sa labas bago pa man tumaas ang tubig. At dahil sa ganda ng ilog ay muling tumalon sila Alex at Prue upang maligo kaya naman sinundan agad ito ni Kiko ngunit pag-ahon niya sa tubig ay dito malalaman na nabagok ang ulo nito sa bato dahilan upang ito ay manghina dahil sa mga dugong nawala.
Kaya naman dinala na nila Alex si Kiko sa bahay ng uncle nito ngunit tila walang nakatira sa naturang bahay at dito naghanap ang mga ito ng gamit medical upang magamot si Kiko. At dito nakahanap sila ng isang gun talker kaya naman ini-stapler ni Finn ang ulo ni Kiko upang mapigilan ang pagdudugo nito. Kaya naman tiningnan nila ang buong bahay hanggang sa napaandar na nila ang generator dahilan upang magkaroon na ito ng mga ilaw at nabuksan na rin nila ang mga CCTV. At dito nakita rin ni Alex ang iba pang mga pasaporte na nakatambak sa isang drawer kaya naman inakala nito na marami ang nakatira sa naturang bahay hanggang sa may isang kutsilyo ang nakita ni Alex kaya naman tinago niya ito. Pagkagabihan habang makikita na naghahapunan ang magbabarkada ay hindi maiwasan ni Finn ang mapareklamo dahil sa kagustuhan nitong makauwi. Kalaunan dahil sa sobrang pagod ang ilan sa kanila ay nakatulog na, habang si Alex naman ay binabantayan ng mga CCTV camera hanggang sa may isang helicopter ang biglang lumanding malapit sa tinutuluyan nilang bahay. At dahil sa ingay ay nagising na rin sila Prue at ilang pang mga kasama nito at dito nilapitan ni Kiko ang helicopter at dito malalaman na si Zamora ay uncle pala ni Kiko at habang papunta na ito sa kanyang bahay ay tila pinipigilan ito ni Kiko sa mga gagawin nito dahilan upang magtaka ang ilan sa kanila dahil hindi nila gaano naiintindihan ang pinagsasabi ng mag-uncle dahil Brazilian ang kanilang lengguwahe. At dito nagtaka si Alex dahil may iba itong kasamahan at may dala-dala itong mga gamit at mga baril. Habang nagtatalo ang mag-uncle ay nilapitan sila Alex ng isang babae at tila may sinasabi itong paalala sa kanila at sinabi ng babae sa kanila na may gagawin si Zamora sa kanila at sa iba pa nilang mga kaibigan kaya naman sinabihan nito sila Alex na tumakas na sila habang maaga pa. At dito na pinaupo sina Liam at Amy sa isang upuan at makikita na pinatabi ni Zamora ang pamangkin nito na si Kiko dahilan upang magalit ito sa kanyang uncle. Kaya naman napatanong na si Alex kay Kiko kung ano ang nangyayari ngunit hindi na nagsalita si Kiko sabay umalis. Hanggang hinawakan na ng isang lalaki ang buhok ni Prue dahilan upang magkagulo sa lugar hanggang sa inatake ni Jamuro si Alex dahilan upang matambo ito at mawalan ng malay. Hanggang sa nagising na lang si Amy na may isang malaking ilaw ang nakatutok sa kanya at mistulang hindi ito nakakapagsalita dahil sa may itinurok sa kanyang katawan. Habang makikita na sila Prue ay ulong sa kulungan ng mga aso na animoy mga hayop. Hanggang sa sinimulan nang gawin ang masamang binabalak ng doktor kay Amy at makikita na kinukuha na nito ang mga organs at kidney nito habang sinasabi nito kay Amy na maraming tao ang nangangailangan ng mga organs at isa na roon ang mga Amerikano, kaya naman dahil sa kanilang mga organs ay yayaman sila. Habang si Finn naman ay nasaksihan kung paano kinukuha ni Zamora ang mga organs ni Amy dahilan upang ito ay labis na matakot at napaiyak. Habang nakita naman nila Alex na wala nang nagbabantay sa kanila ay pinakuha niya kay Bea ang nakuha nitong kutsilyo sa kanyang bulsa dahilan upang makolegan nila ang kanilang mga sarili. At makikita naman na si Amy ay lubhanang nanghihina dahil sa mga dugong nawala na sa kanya at iba pa nitong organs na kinuha sa kanya ng doktor at dito sinabi ni Zamora kay Finn na siya na ang isusunod nito na labis pang ikinatakot ni Finn. Kaya naman lumabas muna si Zamora sa kanyang operating room at dito nakita niya ang kanyang tauhan na nagpapasarap kaya naman napahinto ang mga ito ng utusan ito ni Zamora na kunin ang isa pa nilang bihag na babae upang elinya sa ooperahan. At nang lumabas na ang baluga ay dito napili niya si Prue kaya naman pilit niya itong pinapalabas sa kulungan ngunit wala itong kaalam-alam na wala na palang tali ang kanilang mga kamay, kaya naman sinipa ito ni Prue dahilan upang saksakin ito ni Alex sa leeg ngunit nagawa pa ng baluga na makabunot ng baril at itinutok ito kay Prue hanggang sa bumalik si Kiko at dito na niya ito tinuluyan. Kaya naman isa-isa na silang pinalabas ni Kiko sa kulungan hanggang si Liam na lang ang hindi pa nakakalabas ngunit tila nagkaroon pa ng problema nang ang susi ng kondado ay biglang naputol kaya naman pinauna na ni Alex sila Prue at Bea patungo sa waterfall na kanilang pinuntahan. Balik ang eksena kay Finn at dito makikita na inihahanda na ng babae ang gamot upang hindi makagalaw at makapagsalita ng maayos habang nagmamakaawa naman si Finn sa babae na animoy isang nurse na huwag ituloy kanilang binabalak sa kanya. Ngunit tinuloy na ng babae ang pag-inject nito sa katawan ni Finn dahil napipilitan lang din naman ang babae na gawin ito sa kanila dahil natatakot rin ito kay Zamora. Hanggang sa naghukay sila Kiko at Alex upang mapalabas ng mga ito si Liam at sa kabutihang palad ay nagtagumpay ang mga ito na mailabas si Liam at kinuha naman ni Alex ang isang baril galing sa lalaki upang gawin nilang panangga,
kaya naman agad na pinuntahan nila sila Amy at Finn at umakyat si Liam sa isang bintana at dito pinatahimik niya ang babae kaya naman binuhat na nito si Finn na labis na nanghihina dahil sa gamot na itinurok nito sa kanya. At dahil sa kuryosidad ni Alex ay sumilip ito sa bintana hanggang sa makita nito ang patay ng katawan ni Amy kaya naman napalingon ito. At makikita na nalaman na nila Zamora ang nangyari sa kanyang tauhan na baluga kaya naman nagmadali itong tumawag sa isa pa niyang tauhan na baluga. At dito nakita ni Jamuro sa CCTV na itinatakas nila si Finn kaya naman nagmadali na ang mga ito na puntahan ang kinaroroonan nila Alex hanggang sa humantong ito sa isang putukan hanggang sa nagawa na ng mga ito na makalabas. Habang hinahabol naman sila Prue at Bea ng isa pang baluga dahilan upang magkahiwalay ang dalawa hanggang sa nakakita si Bea ng isang pagtataguan ngunit tila nasundan siya ng baluga at pinagmamasdan ang buong paligid. At makikita na si Jamuro ay dahan-dahan na naglalakad hanggang sa tinusok ni Kiko ang paa nito dahilan upang mamilipot ito sa sakit at napasigaw. Habang si Bea naman ay pinipigilan ang kanyang sarili na tumahimik dahil kinakagat ng mga langgam ang kanyang kamay kaya naman nagtiis ito hanggang sa marinig ng baluga ang sigaw ni Jamuro dahilan upang umalis na ito. At habang tinatanggal ni Jamuro ang nakatusok sa kanyang paa ay nakita niyang papatakas na ang tatlo kaya naman pinaputukan niya ito at tinamaan naman nito si Finn na agaran nitong kinamite. Kaya naman pilit nila Alex na tumakas na dahil wala na silang magagawa para kay Finn ngunit mas pinili ni Liam na labanan si Jamuro ngunit nabaril nito si Liam sa hita at bigla namang dumating si Zamora at pinigilan nito ang galit na si Jamuro. Dahil hindi nila mapapakinabangan ang mga organs nito kung patay na ito kaya naman dinala nila ito pabalik sa kanilang bahay, at dito na tumakas si Alex at Kiko. Pagkaumagan makikita na nakarating na si Bea sa waterfall at dito nakaramdam ito ng tao sa kanyang paligid kaya naman inabangan niya ito at inatake ngunit ito pala ay ang kanyang kapatid na si Alex. Kaya naman niyaya na ni Kiko na kailangan na nilang makapunta sa kuweba upang magtago kaya naman nagmadali na silang lumangoy patungo sa kuweba at dito nakita nila si Prue na nakatago sa isang bato. At nang makalangoy na sila patungo sa kuweba ay napag-isip ni Alex na parang dinadala lang sila sa kapahamakan ni Kiko at bukod pa roon ay napag-alaman niya na uncle niya pala si Zamora kaya naman inatake niya ito at tinangka ang lunurin. Ngunit pinigilan ito nila Bea at Prue at dito na nagtalo ang dalawang ngunit biglang may bumaril sa kamay ni Alex at dito nila nalaman na nasundan sila ni Zamora kaya naman pinagbabaril pa ito ni Zamora hanggang sa napatay nito ang sarili nitong pamangkin na si Kiko. Kaya naman nagmadali na sila Alex na lumangoy papalayo kaya naman nauwi ang mga ito sa makapigil hiningang eksena dahil mistulang naghahabulan sila sa ilalim ng ilog. At dito nakita sila ng isang baluga kaya naman muli silang lumangoy hanggang sa mahiwalay sa kanila si Bea kung saan naghahanap ito ng mahihingahan dahil kinakapos na ito sa hangin, kaya naman nang malaman ni Alex na nawawala si Bea ay hinanap niya ito. Ngunit nakita si Bea ng isang baluga kaya naman inatake siya nito ngunit nakuha ni Bea ang dala nitong sibat kaya naman agaran niya itong sinaksak sa leeg na agaran naman nitong kinamite. At dito muli niyang nakita si Alex kaya naman lumangoy na sila upang makahanap ng mapagtataguan ngunit tila malalakas ang pangamoy ng mga baluga kaya naman nasundan sila ng mga ito, at pinatay nila ang kanilang dalang flashlight upang hindi sila makita nila Zamora. At nang hinanap ni Zamora ang tatlo ay bigla siyang inatake ni Alex at sabay niya itong pinukpok ng bato dahilan upang manghina ito hanggang sa dumating si Jamuro at tinutukan niya ito ng baril. Kaya naman inutusan ni Zamora na barilin na niya ang tatlo ngunit hindi pa niya itong magawa dahil napipilitan lang din ito na gawin kung ano ang pinapagawa sa kanila ni Zamora. Kaya naman ang ininsulto ni Zamora na isang duwag si Jamuro ay nagalit ito kay Zamora kaya naman binaril niya ito at sabay na itong umalis. At nang makalabas na ng kuweba ang tatlo ay nakakita sila ng dalawang bata sa ilog kaya naman sa takot ng mga bata na sila ay kikidnapan ay tinawag nila ang kanilang tatay na may dalang itak. At sa kabutihang palad ay tinulungan sila ng mga ito kaya naman tuluyan na silang tatlong nakauwi ng ligtas. Kung nagustuhan nyo ang ating movie recap ay huwag nyo namang kalimutang mag-like, share and subscribe at hit the notification bell para lagi kayong updated sa susunod pa nating mga videos.